Hi Aquarius, what's next sa iyong love life? Buhay, pag-ibig, relasyon, around between June, ayan, June to July 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Ayan, may ilang ingay sa paligid, pasensya na po. Kahit madaling araw na ay active pa rin. Active pa rin ang mga tao ngayon. Pero, sige, Aquarius, anong next sa iyong love life? June to July 2024, hingi tayo ng ilang guidance, advice na maaaring iwan sa inyo ng baraha. Okay, Aquarius, no matter what your relationship status right now, single, in a relationship, or married, maybe kung ano man yung aangat dito, this message is for you. Aquarius, love life, message. Para sa mga taong ito na maaaring makapakinig, anong ating maiwan para sa mga Aquarius? Aquarius, message. Buhay, pag-ibig, relasyon. Aquarius, anong kailangang marinig ng taong ito? Okay, wait, may sumasama pa dito. Sige. So, isahin po natin, the Magician ay narito. The Seven of Cups. The Ace of Cups. Okay, nakakakuha tayo ng ilang reversal cards. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po yung kalakip na mensahe. The Fool reverse. The Ace of Wands reverse. Page of Pentacles. Okay, so set through lang, the Fool, tapos yung ilang ganap dito, parang meron kayong ilang options, choices, or nagiging, kumbaga, playful lang ang ilan sa inyo. Hindi nagiging seryoso ang mga Aquarius when it comes to love. Pero, maybe isang message lang din ito, na, especially singles, na why not? Kung ready kayo, paangatin yung playfulness on the positive side. Okay, na hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan. Kumbaga, enjoy lang. Maging masaya, maging bukas kayo sa ilang possibility na why not, meron at merong pwedeng umangat na someone. Marami pa nga. The Seven of Cups, sabi ko sa inyo, may ilang options. Merong new connection, new friendship, or new love interest ito, the Ace of Cups. Pero, ito na naman sa pero si Moonchild. Sabi ko nga, kailangan maging bukas kayo. At the end of the day, everything's still up to you, Aquarius. Pero, the Fool, the Ace of Wands, para bang hindi naman sa magiging mapaglaro. Okay, pero parang, maybe yun nga po, maging open kayo sa possibility, lalo kung andito naman kayo sa sitwasyon, single, yung desire nyo na merong someone na makadate, hindi impossible. Sobrang nag-highlight dito yung pag-spark ng inyong mga love life. Yun lang, kahit pa pare-pareho kayo ng sign Aquarius, sa realidad, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Yes, ready na kayo, pero sabi ko nga, more on pagiging free-spirited or andito pa rin yung freedom na yes, open ako sa pagiging masaya. I-enjoy ko lang yung company. Pero hindi pa ito. May iwan ko, guys. May pag-spark ng love life, oo. Kung magiging handa kayo, okay? Kasi, anihin mo siya. Meron tayong nakikita dito pagiging childlike or young at heart. PBB teens. Hindi makamove on si Moonchild sa PBB teens. Kumbaga para kayong mga high school or andito kayo sa dating stage na ini-enjoy nyo lang yung company. Maybe yun yung pinaka-message na hindi ito yung best time, June, July, to make especially major or big decisions when it comes to love. Single, okay? Kasi andito pa yung una kong na-mention, yung pagiging playful. Hindi naman sa immature, pero para bang meron pa ditong kailangan mabuo. Okay? The Magician, nakakuha tayo ng ilang reversal cards. At baka reversal tayo
energy rin. So, pwede itong mag-apply sa'yo mismo, Aquarius, or dito, sa person mo, na kung saan meron pa siyang, hindi lang ikaw, ayan, diretsahan si Moonchild, hindi kailangan mag-apply agad-agad, hindi lang ikaw ang kanyang ini-entertain, meron siyang options, may choices, merong pinagpipilian, and short. Pero again, hindi po kailangan laliman, maaring ito lang yung ngayon. Okay? Pero may spark. Definitely, may special sa connection na pwede niyong mabuo with someone. Okay? Ayun lang. Huwag lang kayong magpapabigla-bigla or magpapadalos-dalos, single Aquarius, sa bawat pag-action nyo. Enjoy lang. Get to know each other first. Or kung talagang wala pang someone, be open sa ilang possibilities. Madami. Only if you will allow it, Aquarius, may ilang pinto ng, opportunity para sa inyo when it comes to love. Kung magiging bukas lamang. Okay? Nasa na tayo? In a relationship. Married. Lalo pa po kung meron kayong ilang, or merong umaangat na isa sa inyo, ito, highs or lows. Very normal. Minsan hindi kayo nagkakasabay, minsan yung isa medyo parang nagiging isip bata, yung ganon. Maybe sa sign ito na the magician, meron kailangan maging buo sa inyo, or kahit isa sa inyo, maging bigger person sa inyong relasyon. Para siya itong higit na mag-iiwan ng opportunity para maibalanse ang mga bagay-bagay. Okay? Mawo-work out to, maayos. Kung meron mang parang kumbaga, minsan, diba, lalo pa para sa ilan po sa inyo na masyado matagal nang pinagsamahan or sinubok na kayo ng ilang bagay-bagay, dyan umaangat yung pagiging komportable sa isa't isa, na umaangat lalo. Minsan, the more na tumatagal kayo, may tendency na umaangat yung ilang differences. Meron pa kayong natututunan, nalalaan, o nakikita na pagkakaiba sa isa't isa. So, sasabayan itong ilang pagkakaiba na ito, at meron lang po kailangan maging buo ang loob, or matibay ang loob sa inyong pagsasama. Other indication, maybe isang sign ito sa usaping bata pa rin. Papaangatin niyo lang, couples in relationship, married, kung wala na kayong masyadong time lately, or talagang hindi kayo nabibigyan ng opportunity na makapag-aliwaliw naman. Mapaangat yung inyong mga creative side and yung pagiging playful sa relationship. Maybe isang indication, why not try something different, something new, kung paano nyo mas mapapa-spark ang inyong connection. Make some new memories together. Okay? Try something different. Yung hindi nyo na nagagawa pa masyado, or hindi nyo pa talaga nagagawa, it could be about kahit sa simpleng sports or hobby, or to arts, music, kung ano yung mga hilig nyo, why not? Baka dyan kayo higit na magbigyan ng pagkakataon para mas maging maayos, mas kalma, mas mapaangat yung pagkakaiba na ito. Okay? Yung nakikita ko dito para sa inyo. Ano bang ma-add natin para sa mga Aquarius? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Aquarius, love life. Ano pang maiwan natin para sa mga Aquarius? Okay, may umaangat na. Capricorn. So, yung energy ng Capricorn, hindi po kailangan Capricorn agad. Okay. Para gusto mong i-add yung bata, bilang umaangat yung energy ng bata, or pagiging isip bata. Merong baby blessing. Ayan, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero sobrang nakakuha tayo ng ilang new beginnings, bagong panimula sa inyong connection. O talagang ngayon, merong bagong miyembro ng pamilya kung saan ay higit na itong pinapriority, or ito yung nag-iiwan ng higit na happiness and joy sa inyong pagsasama, kaya umaangat yung energy ng baby or ng children. Okay?
or ayun nga po, biglang pumasok sa aking isipan, napapangat din yung pagiging, para kayong mga bata, para kayong mga teens, teenager na nagliligawan. Alam niyo, sariwain niyo yung mga sweet memories niyo together nung kayo nagliligawan. Yung ilang laban na patuloy niyo nalagpasan, sariwain kahit sa simpleng isipan. Why not? Kasi Capricorn, yung energy nito, more on pagiging mature naman. Understanding. Yung sense of awareness and responsibility ay narito. So, baka nagbabalance lang doon. Baka dito kasi kayo, para sa ilan naman, parang masyadong umaangat yung maturity na nakakalimutan na maging playful at times. Yung, kumbaga, magsaya naman, mag-enjoy sa inyong mga buhay at huwag masyadong seryoso. Okay? At pa tayo dyan? Hindi tayo kontento doon. Yan. Uy, feelings. So, definitely, uy, 5th house. Okay, natigilan si Moonchild. Sa 5th house, yes, para po sa mga nagde-date, ngayon, o meron na kayong kinikilala, sabi ko nga sa inyo, may spark. Diyan po pumapasok ang indication ng dating stage, your love life. Patungo pa nga ito sa pakiramdam na, ay, true love na to. Hindi yun imposible. Pero maiwan ko, June, July lang naman, na huwag kayong mag-take ng action or big decision when it comes to love. Get to know each other dun muna sa pace na yun. Or, for some of you, talagang may patangat ng feelings. Para bang mapapasabi kayo na, eto na si Juan. Juan tamad? Hindi. Ano ba pumapasok sa isip ko? One and only true love para sa inyo. May pag-spark po ng inyong mga passion, yung mga hilig nyo. Sabi ko nga dito pumapasok kahit sa simpleng hobby or sports na meron kayo together as a couple, paangatin yan. Try something new, something different naman sa inyong pagsasama kung saan higit na mapapangat yung fun and enjoyment. At magkakakulay ang buhay, relasyon, pag-ibig para sa inyo. Kuha na tayo ng pinaka-final words, advice, Capricorn. Ayan na. New beginnings. A lot of new beginnings yung aking nakikita para sa inyo. So, usaping relationship or, ayun na, kung meron talagang bagong baby, why not? Kung yan yung hinihiling nyo. Beauty. 5th house. Diyan po pumapasok ang usaping kagandahan din. Okay? Yung inyong pakiramdam. And trust. So, higit kayong magiging magnetic, charming, yung mga charm nyo, yung inyong mga aura, ay higit na aangat. New beginnings, trust, tiwala lang din sa inyong mga kapareha or kung single, dito. Siyempre, paunang-una sa inyong mga sarili. Sa bawat proseso na pagdadaanan nyo pa rin, patuloy na pagdadaanan pagdating sa romance and trust, of course, sa kagandahan, hindi lang ng sarili, ng pag-ibig na ito. Parang andito talaga yung focus ng ilan sa inyo sa 5th house of love. Maniniwala at maniniwala kayo ulit sa love. So, trust lang din sa Kanya. Okay, sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, pagkatiwalaan siya. Na ang tamang tao ay darating sa inyo sa tamang pagkakataon. Na ang tama, okay, sa relasyon nyo, couples, in a relationship, married, hanggat andito yung beauty of love, patuloy na merong bagong simula ay nang naghihintay para sa inyo. June, July 2024, usaping relasyon pag-ibig, ito yung message na umangat para sa inyo. Aquarius.